nangin supisente ka, to kay may Kristo ka nga makahatag sa tanan mo nga pagkinahanglan. Sunod kita sa Philippians chapter 4 verse 13 sa King James Version. Magasunod kita, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Let's be seated. Makanto kita sa importante nga bahin. Non-Christian have every right and reason to use the word can't or cannot. Ang wala sing relasyon kay Kristo Jesus, ang wala sing intimacy kay Kristo Jesus, ang wala kadawat kay Kristo Jesus subong iya personal nga manluluwas, may rason gid nga magsiling siya nga hindi siya kasarang. May rason gid nga maiwas siya sa mga butang nga hindi niya masarangan. Nga, ano ang mga deklarasyon nga imo makita sa mga non-Christian? Magambal gadi ka non-Christian, sa karon nga terminology, kung hindi ka gitawag nga Muslim, hindi ka Buddhist, you are considered as Christian. Pero in the biblical perspective, ang matawag nga Kristohanon, inang gitawag na may relasyon siya kay Kristo Jesus. May intimacy sa kay Kristo Jesus. May kasaysayan siya dira kay Kristo Jesus nga madumduman niya ang mga katuigan nga nagsiling siya, Ginoo, ikaw nang akon manunubos. Christianity is not more on doctrine. Christianity is not more on dogma. Christianity is more relationship. Entonces, pwede ka kasiling nga din imo makita kung di ka Muslim, Kristohanon ka, dito sa Mindanao. Kung di ka Tawis, Kristohanon ka. Pwede ni mo na marason, pero may hindi ka gid masarangan kung hindi ka tunay nga Kristohano. Ano ni nga mga butang? Imo makita ya, I just can't get along with other people. Hindi ko kasarang sa pagpakig-upod sa iban nga mga tao. Amo na nga may mga tao nga imo makita galikaw sa iban nga mga tao tungod kay hindi sa kasarang pagpakig-upod. Ikaduha, imo makita may husband and I cannot communicate. Kung imo lang taon, adlaw-adlaw sa mga gitog barangay, imo makita sako ang barangay captain, sako ang gitawag nga mga lupon sa paghusay tungod kay ang magtiayon ang asawa kag bana way na nagkasinanto. Kung ang bana kag asawa way na nagkasinanto, kag wala sila sa Ginoo, may rason gid nga amo nang matabo sa ila. Katatlo, I just can't give up the godless affair I am having. Hindi na kon malikawan ang hindi Diyos nun, ang malauton nga mga buhat nga akon ginahimo. Kung ang isa ka wala nagabasa sa Biblia,
Way Kristo sa kabuhi, way nagaalagad, may rason gid siya sa pagsiling nga hindi siya kabiya sa gitawag iya ginahimo nga hindi Diyos nun nga mga buhat. Kagdayon, imo makita, I can stop drinking, gambling, drug, etc. May rason gid siya nga magsiling, hindi gi ko kaundang sa paghubog-hubog. Hindi gi ko kaundang sa pagpanugal. Bisan ano na kung di ko kaundang sa druga, kag sa tanan nga mga buhat, nga diin, ang sosidad niya, gapakamalaot. May rason siya. Yes. I cannot find the time to pray and read my Bible. Way ko panahon sa pagbasa, pagpangamuyo, way ko panahon sa pagbasa sa inang gitawag nila Biblia. May rason gid siya. He has all the reason. Justifiable ang iya kwan. Kung masiling siya nga din imo makita, I can't quit gossiping. Hindi ko makaundang sa pagkalibakira, pagkalibakiro. May rason gid siya. Nga. Tungod kay ang wala kay Kristo, imo makita iya, ang wala kay Kristo, kung imo tan-aw, kung padayonon namon pagtan-aw, ang gitawag nga, ang aton gitawag iya, they are victims. They are victims, trapped and bound like slave in the endless struggle against evil. Tukay ang wala kay Kristo, natrap na siya, gigapos na siya, kag hindi na siya kasarang sa pagpakig-away sa evil. Palakpakan na ito ng Ginoo siya. Waay gitawag ya, hindi gina siya magmadinalagon. Kagdayon imo makita, tungod ka imprison and captive by spiritual death. Ulipon siya, gipreso siya, captive siya sa spiritual death. Patay ang mekanismo nga din ara sa iya pagkatao nga ginbutang sa Dios tungod sa sala kakalautan. Ano ang hambal sa ni Apostol Paul? Sa Epeso Kapitulo 2. Basahon ta. Patay kamo sang una sa panulok sang Dios tungod sa inyo mga paglapas kag mga sala. May patay bala nga makabuhat? Tanaw ka mo sa binyabon. May patay bala nga makalakat? May patay bala nga makahimo sing mayo? Amo na nga ang tao nga diin wala sa Ginoo, hindi na siya mag-response kung imo siya pabuhaton sa mga butang nga iya sa Dios. Tukay para sa iya kabuangan na nga mga butang. Not unless nga may gitog spiritual resurrection. Anong hambal ni Apostol Paul? Basahon ta. Ginsunod ninyo ang malaot nga paginawi sa mga tao sa kalibutan. Ha? Ginsunod ninyo ang malaot nga paginawi sa mga tao sa sining nga kalibutan. Kagdayon, nagdungag siya. Sang una, mas kugunta, sang una, sakop kamo ni Satanas. Bugat ni nga word. Pero masugot ka kag si hindi. Bisan ano ka kaalam, bisan ano ka kamanggaranon, bisan ano ka kapopular, kung wala ka kay Kristo Jesus, directly in the sight of God, sakop ka ni Satanas.
Tagdayon, kung imo lang taon diri, nga amo ang hari sa mga espiritu. Si Satanas amo ning hari sa mga espiritu nga nagagahom diri sa kalibutan. Kagdayon imo makita kag siyaman ang espiritu. Aton gitawag dunganan pagbasa, kay siyaman ang espiritu nga nagagahom sa mga tao nga wala nagatuman sa Dios. Palakpakan nato na Ginoo. Entonces you are captive, you are shackled, you are imprisoned by the power nga din ini nga power biyan sa imo ikasarang sa pagdaog. Entonces sa sining ation imo makita iya sa sining rason, may rason gid ang hindi nag-aalagad sa Dios nga hindi gisa kasarang. Because there is a spiritual, gitawag spirit of disobedience, espiritu sa pagkamasinuayon. Amo na nga kung imo lang taon ang imo kabataan, bisan ano nimo tudlo sa pagtuman, magapadayon na sa pagkamasinuayon, to kay may espiritu nga nag-operate sa pagkamasinuayon. Patyon na lang nimo na. Hindi na magtuman. Tungod kay ang problema sina hindi sa guwa. Ang problema sina sa sulod. Captive by the spirit of disobedience. Kung imo lang taon dire, padayuno nimo pagbasa. May tatlo lang kagahom nga mag-operate nga mahilway ang tao. Number 1, grasya sa Dios. Palakpakan naton Ginoo. Ikaduha, kaluoy sa Dios. Ikatatlo, paghigugma sa Diyos. Ang pamangkot, may rason bala ang Kristanon mag-upod sa sini nga excuses kag alibay? Ikaw nga Kristohanon, nga nagpamatuod nga Kristohanon, may rason bala ka sa pag-upod sa sining nga mga excuses kag alibay nga hindi ka kasara? Nagakabagay bala subo nga Kristohanon nga gamiton mo ini nga balibad agud hindi mo matuman ang sugo sa Dios? I would like to repeat it. Nagakabagay bala subo nga Kristohanon nga gamiton nimo ini nga mga balibad, alibay kag excuses agud hindi ka makatuman sa sugo sa Dios? Kung ang imo sabat huo, usisa ang imo pagka-Kristohanon, basi wala ka makaintindi sa imo mahimo subo nga Kristohanon. Usisaa ang imo pagka-Kristohanon. Basi wala ka kaintindi sa imo mahimo sa dira nga nagkristohanon ka. Tungod wala ka nangin Kristohanon. I would like to have an emphasis. Wala ka nangin Kristohanon agud nga wala kasing mahimo. Balikon na kon. Wala ka nangin Kristohanon agud nga magpabilin ka nga wala kasing mahimo. Nangin Kristohanon ka agud nga hindi mo mahimo. Sang una, mahimo mo na karon. Palakpakan nato na Ginoo. Kung ang hindi Kristohanon masiling, hindi ko kapasalamat. Kung ang hindi Kristohanon masiling, hindi ko kahatag. That is justifiable. Pero kung masiling ka, hindi ko kapasalamat, hindi ko kahatag, hindi ko kabasa sa pulong sa Diyos, hindi ko kapangamuyo, hindi ko kapuasa, there is something wrong. Tungod kay gitawag ka sa Diyos, subong nga Kristohanon agud may mahimo ka
nga wala nimo nahimo sang una. Palakpakan nato na Ginoo. Anong hambal sa Amplified? Nga may mahimo ka. Basahon ta. I have strength for all things. For all things. May kusog ko sa tanan nga mga butang. Palagpakan na ito na Ginoo sila. In all things. It is an exclusive word. Hindi kayo mo makita may kusog ka 15%, 50% o 80% nga masiling ka na nakapasar na ko, 90%, excellent na ko, imo makita iya ang hambal sa Ginoo. All things, palakpakan na ito na Ginoo sila. Tanan nga mga butang, may kusog ka. Everybody say amen. I am ready for anything. Andam ko sa bisan ano nga butang. Unequal to anything through Him who infuses inner strength in me. Ang imo kusog wala sa guwa. Ang hindi Kristohano niya parihas na sa gitawag niya kapayas. Nga imo makita ang tig-asi na ara sa guwa. Halo na ang sulod. Amo na gahibi sa problema, gahibi sa palaligban, gahibi sa tanan tungo kay imo makita ang iya gitawag gisaligan, ang outer layer sa iya pagkatao. Pero ang Kristohanon lain, dito sa gitawag iya nga Prayer Mountain, subong lang as nakadako nga kaoy. Kung udling, hindi ka kadali-dali utod. Kung dangula, hindi ka kadali-dali utod. Kung kamagong, hindi ka kadali-dali utod. Nga, ang kusog, ang katiga, wala sa gwa, kundi ara sa sulod. Palakpakan na ito na Ginoo. Everybody say amen. Ang isa katao nga may relasyon kay Kristo Jesus. Ang isa katao nga nagsiling nga Ginoo, ikaw na ang akon Ginoo, kag manluluwa sa akon kabuhi. Ginadevelop sa Dios ang iya hindi kay ang outer layer sa iya personality, ang ginadevelop ang innermost layer sa iya personality, nga anuman ang matabo sa guwa, anuman nga problema ang matabo sa guwa, may kabakod siya, tungod kay sa sulod ang iya pwersa, kag ini nga pwersa naghalin, hindi sa iya, kundi naghalin sa Dios. Palakpakan na ito na Ginoo. Anong hambal dire? Who infuses inner strength into me. Just repeat after me. I am self-sufficient in Christ's sufficiency. Palakpakan na ito ng Ginoo. Nangin sufficiente ka, hindi sa gitawag provision nga mahatag sa gobyerno. Nangin sufficiente ka, hindi sa provision nga mahatag sa imo panimalay. Nangin sufficiente ka, tungkol kay may Kristo ka nga makahatag sa tanan mo nga pagkinahanglan. Lakpakan na ito ng Ginoo sa ni. Yes. Abi mo lang ini nga deklarasyon, ano ang gitawag ya? Ano ang gitawag sa Ilonggo nga translasyon? Basahon ta. Makasarang ako sa pag-atubang sang tanan nga kahimtangan pinaagi sa gahom nga ginahatag sa ako ni Kristo. Palakpakan na ito na Ginoo. Kung ikaw anak sa Dios, kung ikaw may relasyon sa Dios, kinalan mahibalo ka nga may gahom sa sulod, nga ina nga gahom sa sulod, gireserba na amo ng gahom sa balang espiritu nga patindugon ka sa tunga sa katalagman sa imo kabuhi. Anong hambal ni Apostol Paul? Kay balo bala ka mo makaturan. Ining hambal ni Apostol Paul, hindi ni kay gitawag theory. Ini nga deklarasyon nga makasarang siya sa pag-atubang sa bisan ano nga butang. Ini gitawag niya nga, ini general conclusion. Finished product. Nga, sa paghambal niya sinipilan ng kaadlaw, patyon siya ni Nero. Ito sinaghimo sa sumari.
kagisulat niya kag ipadala kay Epaphroditus nga ipabasa gid sa Philippian believers. Singgana sila nga nakalambot ako sa konklusyon. Nakalambot ako sa finished product nga anuman ang matabo sa akon, ang Ginoo ya upod nakon kag magbadinalagon ko. Pakpakan nato na Ginoo sin. Ano ang ihambal? Who shall separate me from the love of Christ? Sino bala ang makasiparar sa akon sa gugma ni Kristo Jesus? Shall tribulation? Or distress? Or persecution? Or famine? Hindi ba lang gikadlukan sa tao ang paghingabot? Gikadlukan sa tao ang kagutmanan? Gikadlukan sa tao ang nakedness? Gikadlukan sa tao ang gitawag yapiril, katalagman, espada? Kagda nagsiling siya, as it is written, we are killed all day long. Sa nasulat na, gipamatay kami. We are accounted as if for the slaughter. Siling pa niya, nay, in all these things, we are more than conquerors. Pakpakan na ito na Ginoo. Sa kamatayon, sa katalagman, sa kapigaduhon, sa pag-uba-uba, nga amo ang ibil nga gikadlukan sa mga tao sa sini nga kalibutan, nadiparahan ko nga sa sini nga mga butang nagdaog ako. Palakpakan na ito na Ginoo. Siling pa niya rin, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor heights, nor depths, nor any creatures shall be able to separate me from the love of God which is in Christ Jesus. Ano ito? Just pander sa translation. Bisan pa ang kabuhi, diri ukon ang kamatayon, mga anghel ukon mga demonyo, nga nagakatabo subong sa akon, ukon ang mga nagakatabo sa palabuton, ang may gahom, ang ara sa ibabaw ukon idalom sa kalibutan, bisan ano pa nga mga butang nga gintugas ang Dios, hindi makapahamulag sa akon sa iya pagigugma. Wow. Pirti katawang promisa sa Diyos. Yes. Way rason nga magdeklarar ka nga hindi kakahimo. Way rason nga maupod ka sa mga tao nga hindi Kristohanon nga magdeklarar sa sini nga mga butang. Sabi mo lang, kung imo lang taon, demonyo, kamatayon, kapigaduhon, kalaglagan, they are considered as evil. Gikonsiderahan na nga mga malaot na nga mga butang. Hindi na maayo nga mga butang. Kagdan tandaan mo, evil will come into your life without warning. Repeat after me. Evil will come into your life without warning. Moabot ang kamatayon sa imo. Moabot ang kapigaduhon sa imo. Moabot ang problema sa imo. Hindi na magpadala warning. Why not warning? Atong napatay dira. Kung may warning to, hindi ito mapatay. Ang nagbungguanay dira nga napatay. Datubangan sa simbahan. Kung may warning device to, kag may naghambal siya nga, hinahinay ka kay mapatay ka tungod sa simbahan, dito mapatay. Pero ang kamatayon, why ni warning? Ang balatian maglambot sa imo, why ni warning? Isa sa pastor sa Tubuso, ipadalaan sa budget sa iya bata. Ipa-general check-up siya sa Riverside Hospital. Why na siya kabalik? Nga, pag-check up, guba na gali ang yakin ni. Kagway na siya pagwa. Nagwa siya.
Namilit siya sa paggawa kag dan pila ka adlaw napatay siya. Why warning? Hallelujah. Kung atakihon ka sa panulay, why ni warning? Hindi ni siya magsinggitan nga ara ko. There is no such things as warning device. Nga, gusto siya nga hindi ka kapreparar. Palakpakan na ito na Ginoo. Gusto siya nga imo makita iya. Hindi ka kahibalo sa imo himuon. Nga, ang pag-abot niya, hindi na para sa imo kaayuhan. Pag-destroy na sa imo, kag pagpirde na sa imo. Amo na ang hambal sa Biblia, siling pa ni Ginisus, nagkari ang malaot sa pagpatay, paglaglag kag pagpangawat. Kag sa iya pagkari, waay siya gidala nga warning device. Why? Siling pa ni Martin Luther, I really blessed with the opinion of Martin Luther. Amulan ni siya sa mga reformer nga nakalambot, isa sa mga pila ka reformer nga nakalambot sa natural nga kamatayon. Ang iba niya, gipamatay gid sa traditional religion. Gipangdabukan, nakalambot siya sa natural nga kamatayon. Kaangay sa kadyan develop. Nga diin, sa 12 plus isa si Apostol Paul, nangin 13, 12 gid ang napatay sa pagkamartir. Ang napatay sa natural nga kamatayon, amo lang gid si John de Bilao. Si Luther kaangay sini. Ano ang nadiskubrihan niya sa evil? Allow me just understand every word nga din aton ihambal karon. Siling pa niya, according to Martin Luther, the devil takes no holiday. Kitaya may holiday ta. Di ba? Madomingo holiday ta ni. Rizal, birthday ni Rizal, holiday ni. Independence Day, holiday ni. Pero you must be careful. The devil takes no holiday. Waay siya, pista opisyal. He never rest. Waay siya pahulay. Amo na nga siling pa ni Pedro. Apostol Peter sili siya, halong kamo sa panulay kay parehas ni sa leon nga nagangurom nga nagalibot-libot sa imo nga nangita nga tukbon kagid. Hindi kanya undangan sa pagtukob, hindi kanya undangan hangtod nga mapatay ka. Tawa ito, napatay din. Sa tubangan. Way sa undingay sa pagkapalahubog hangtod nga napatay siya. Dayon anong hambal ni Martin Luther? Siling pa niya, he never rest. If beaten, he will rise again. Kung imo siya matumba karon hindi ka gid magpati nga matumba mo na sa sadason, mubangon na siya tapos pagkatumba. Di na siya matikio. Dayon siling pa niya, if he cannot enter in the front, siling pa ni Martin Luther, kung hindi siya kasulod sa ganhaan kay gisiraduhan mo siya pagayo, siling pa niya, ang hambal niya, siling pa niya, he's still in the rear. Liputon kanya sa likod. Kagdayon, imo makita ya, kung mabantayan mo siya sa likod, imo makita, kung di sa kasulod sa likod, siling pa niya dre, he breaks through the roof. Saka sa babo, kagubon niya dito ang atop, kagda siya manaog sa atop. Kagdayon, nagsiling siya dire,
or enters by tunneling under the threshold. Kung babantayan mo siya sa tubangan, babantayan mo siya sa luyong, babantayan mo siya sa atop, magkalot sa sing tunnel, nga din imo makita dra siya mag-agi sa idalong sa duta, kag sudlon kaniya. Kag dayon imo makita nagsiling siya dre, he can labors until he is in. Gapangabudlay gid siya, hangtod siya nga makasulod. Kag dayon imo makita, he uses great cunning. Imo makita iya, lipaton kaniya, and many plans, when one miscarries, he has anything at hand. He has another at hand, and continues his attempt until he wins. Hindi siya mag-undang sa imo, hangtod nga hindi siya magdaog. Amo na nga si Kristo Jesus, siya do katahom gid si Kristo Jesus. Siya gid ang antidote sa evil. Nga, anong hambal niya sa Marcos Kapitulo 14, versikulo 38? Anong hambal niya? Basahon ta. Nagsiling sa saila. Baskogon ta. Nagsiling sa saila. Magpulaw kamo, kag magpangamuyo, nga hindi kamo madaog sa pagsulay. Palakpakan naton ang Ginoo. Hindi kamo madaog sa pagsulay. Ang hambal diri dito sa kondra magpulaw, gitawag, watch and pray. Bantay ka kag magpangamuyo. Ano ni pulong nga gitawag ya? Watching. Nagkahulugan implies to expect the enemy. Nagabantay ka tungod kay siguro ka nga moabot gid siya. Everybody say amen. Nagabantay ka tungod kay imo makita siguro ka nga din imo makita iya ang handom niya nga kadtuon ka gid. Una pa sining ka, kaayo man sa amon. Pag sinalayo, kaayo man sa amon istoryahanay, gulpi man lang naglain. Nga. Bantayan mo gid. Ngang ibilya, moabot sa imo without warning. Ang hambal ni Jesus, ang word nga watching, also includes an examination of the points of attack. Sa gabantay ka sa evil, hindi ka gid magdinangag. Nga, ang hambal ni Jesus, magbantay ka, kag magpangamuyo, tungod kay ang pagbantay mo, samtang gabantay ka, ga-examine ka, imo ginatun-an ang paagi, diin siya magsulod. Palakpakan na ito na Ginoo. Kagdayon, kung imo tan-awon dire, parehas sa mangunguma. Dito sa Prayer Mountain, tungo kay pagkaon ang aton ginakwan. Nagtanong ta jutay sing humay. Pero isa sa mga butang gikuan akong kay Virgilio, kay Gigi, bantay gid ang piste. Kay kung hindi ka kabantay sini, hindi ta kakaon sini, imbis nga para sa aton, kauno ni sa piste kag sapat-sapat. Entonces, kung di ka magbantay, ang para sa imo, hindi na mangin imo. May mga Kristohanon kung kaisa nga din imo makita tungod sa kakulang sa pagbantay kag tungod sa kadangag kag sa katamaran sa pagpangamuyo kag pagbasa sa pulong sa Dios kag pag-alagad nga matutuod, ang ara untani sa iya ginkuha ni Satanas, because one of the title of Satan is devourer. Wao niya ang para sa iyo. Yes. Hindi siya gusto nga mag-enjoy ka sa hatag sa Diyos. Tama ba lang? Gusto ang Diyos nga mag-enjoy ka. Nga din, healthy ka. Ang gihatag sa Ginoo mo, healthy body. Ang gihatag sa imo, hatagan ka sa Ginoo sing gitawag mapagsit nga lawas. Pero kahibalo si Satanas, hatagan kaniya
sing paon, hatagan kanya sigarilyo, hatagan kanya ilimnon, hatagan kanya pagpulaw sa sugal, agod nga hindi ka mag-enjoy sa healthy life nga gipsaad sa Ginoo sa imo. Amo na si Satanas. Amo na ang evil. Amo na siya kapintas. Abi mo lang ang pulong nga pagbantay, siling pa ni Kristo Jesus, watch and pray. Imo makita iya, isa ni kaseryoso nga bahin. Hindi ini kay gitawag iya lahog-lahog nga bahin. Tungod kay imo makita iya, ang pagbantay, ang pagpulaw kag pagpangamuyo, amo ni ang gitog safeguard sa imo pagka-Kristohanon, palakpakan naton ang Ginoo. Amo ning safeguard, amo ning safety net sa imo pagka-Kristohanon. Ano nang safety net? Kita ka sa mga ga-intraserkos. Ang ga-intraserkos siya imo makita gabulubalintong na dito sa babaw. Pero imo makita iya, makasilikad daway manikhadlok nga, may net na nga kung mahulog ya, hindi na sila maano to kay may safety net. Ano ang safety net sa Kristohanon? Ang safety net sa Kristohanon, nga diin, gapulaw siya, gapamalandong sa pulong sa Dios, gapangamuyo siya, tungo kay kung puno siya sa pangamuyo, puno siya sa pulong sa Dios, puno siya sa gitog presensya sa Dios, hindi gid kadaog ang malaot. Palakpakan nato na Ginoo. Waay pa-record sa Biblia nga ang malaot nagdaog sa mga tao nga mainampuon kagabantay. Ang record sa Biblia nga ang mga mainampuon nga mga tao, ang mapinaasahon nga mga tao, naluto sa panulay, ito kay nag-undang sa pagpangamuyo kag pagpuas. Nag-undang sa pag-alagad sa Diyos. Nagtahaw sa pag-alagad sa Diyos. Mangin, gitawag lang nga ang pagbantay, siling pa sa isa ka gitawag yang nagtuon sini, amo ang supply. Amo ng supply. Sa magabantay ka, sa gabantay ka, gapamalandong ka sa Ginoo, amo ng material nga supply sa imo pagpangamuyo. Si Brother Rapid de Saloyo, hindi na sa kabalay. Hindi na sa kapurma kung may material. Hindi na sa kapurma. Hinid material sa pagbalay. Ang pagpulaw kag pagpangamuyo, ang pagpamalandong sa pulong sa Dios, amo nang material sa imo pagpangamuyo, kag ang imo pagpangamuyo amo nang ginasabat sa Dios. Amo nang tuod. Amo na nga mahibalog ka. May isa ka gitawag maalam. Ngayon ni siya gitawag rabay ni sang Hudiyo. The Hasidic Rabbi Simsya Bunim. Ini si Bunim, nagpaandam siya sa iya mga estudyante, nagsiling siya, that every person should visualize evil as though the devil will standing over him with an axe ready to chop up his head. Kinanglan ko no siling pa niya siya mga disciple, siling pa niya ang isa ka tawo nga nagkilala sa Dios kag nag-alagad sa Dios, kinahanglan iya gid ibutang siya imagination. Iya i-visualize sa iya imagination nga din ang yawa iya, ang evil nagadala sing ithog ara sa iya luyo, nagadala sing wasay nga matalom kag dayon ang handom utdon niya ang imuliog. Ining nga rabay way ni sa galog-lahog. Siling pa niya, sa kasitiun kung nag-alagad ka sa Dios, ibutang gid sa imo pangunahuna. Siling pa sa sining nga rabay,
nga diin ang panulay nagadala sing matalom nga wasay kag ang handom utdon ang imo liog. Itsap ang imo ulo. Abi mo lang may maalam sang estudyante nagsiling diri. Siling pa niya diri, siling ang maalam nga estudyante. Upon hearing this, one of his disciple asked, what if a person, siling pa sa estudyante, namangkot siya, what if a person cannot see himself that way? Kung ang Kristohanon, kung ang isa ka nag-alagad sa Dios, hindi sa kakita sini nga paagi, bulag sa sini, way sa kalibutan sini nga principle. Abi mo lang, ang hambal sini ni Bonim, nagsiling siya, siling pa niya, the rabbi replied, that is a clear sign that the devil has already chopped off his head. Kung hindi kakakita sini, ebidensya na nga utod na ang imo liog. Nga, ang buti pahangop sa siling rabay, siling pa niya, in other words, the man of God is someone who is constantly struggling and fighting against evil. The one who does not struggle with evil is not a servant of God. Plakpakan na ito na Ginoo. Ang isa ka Kristohanon nga mag-claim siya, nga way sa ga-struggle, way sa nabudlay sa evil, way sa nagitawag niya, way sa napilasi sa evil, kag waay sa hindi sa treat sa evil, hindi na siya matuod nga Kristohanon. Amuna nga, may struggle gid. We are instructed to do good. Palakpakan na ito ng Ginoo, hindi bala? As we continue this study, pirmita ginatudluan sa paghimo sing maayo. Kagdayon, ang mga kaupdanan na dire, bisan pa siguro ang nakabuka sa ila, gitawag yung mga YouTube channel, nagplano man sa paghimo sing maayo. Nagasaad man nga muhimo sing maayo. Kag siguro damo di sa aton pagmata naton sa kaagahon, trying hard to be good. Pero siguro giko, but does not happen. Kung kaisa hindi na matabo sa imo. Nga. Because of the word resistance. Kung ang isa katao maghandom na sa paghimo sing maayo, kung ang isa katao gusto siya mag-alagad nga tuod-tuod, kag ipakita na niya ang ekspresyon niya sa iya pagkakristohanon, tandai gina na sometimes hindi na matabo. Nga, may word nga resistance. May gapamatok sa imuhandom. Kagdayon kung may gapamatok gani sa imuhandom, limitation begins. Ano nga ba ni Apostol Paul? Gusto na ko maghimo sing maayo, pero hindi na ko mahimo. Kagdayon nagsinggitan siya sa gitawag, versikulo 24 sa city sa Roma, nagsiling siya. Sino lang ang makahilway sa akon? Sini nga kahintangan? Sino? Anong hambal niya? Repeat after me. Salamat kay Kristo Jesus. Entonces, ang hando mo, ang desire mo to do good, ang trying to do good, hindi na matabo kung may Kristo nga magbulig sa imo. Plakpakan na ito na gin. Ito kay ang hambal sa Biblia, I can do all things through Him who strengtheneth me. Kung waay ning gitawag infusing of the inner divine power, hindi kagid kahimo. Walang mangyari. Tungod kay
sa word nga resistance. Yes. Ako nagapati nga sa nagapamati kamo, kaangay sa akon, naka-experience siya sini. Palakpakan na to na Ginoo. Ang word nga resistance. Pero kung maghimo ka evil, there is no such things as resistance. Yes. Kung maghimo ang tao evil, ang tanan, ang environment, gabuylog sa iya. Yes. Pero kung masiling ka na nga Ginoo, gusto na ko nga maghimo sing maayo, gusto na ko magbutan. Ang resistance mag-abot, kagdayon, hindi gina nimo mahimo, magluwas lang sa hambal sa JMMT. Ano ang hambal sining nga translation? I constantly have strength for all things. Ha? Basaon ta. I constantly have strength for all things among all people. Ha? Among all people, from being in union with and within the midst of the one, continuously enabling me, empowering me, infusing me with power and ability. Palakpakan na ito na Ginoo. Ang isa ka tawo nga diin, way Kristo sa kabuhi, waay ning nga abilidad. Amo na nga ang isa ka tawo, dawaton ginya si Kristo susubok niya personal nga manluluwas. Palakpakan na ito na Ginoo. Itugyan gini niya kabuhi. Failure sa pagbaton kay Kristo Jesus. Way sa mahimo against evil. Buwin to remember. Hindi bala, we invite Jesus Christ in our salvation. Kung may ari dire, kag kung may mga ara nga nagabukas sa dason nga mga idolo sa aton YouTube channel, akong gina-encourage nga sa kaluwasan magsugod ni ko imbitahon nimo si Kristo Jesus. Palakpakan na to na Ginoo. Kamo karon nga bag-o der. Sa gapungko ka. Singa na ang Ginoo, Lord, interesado ko sa imo. Gusto ta ka nga imbitahon nga magdumala sa akong kabuhi. Tungod kay ang nag-imbitar kay Kristo Jesus sa area sa kaluwasan, amo po na ang gihatagan sing pribiliyo nga makaimbitar man kay Jesus sa panahon nga nagka-problema siya. Palakpakan na ito na Ginoo. I would like to have an emphasis. Ang mga tao nga may pribiliyo kag opportunity nga giupiran nga makasarang sa iya problema, inilang mga tao nga una sa tanan nag-imbitar kay Kristo Jesus sa ila kasing-kasing kag pangunahona. Pila sa aton ang nag-imbitar na kay Jesus sa iya kasing-kasing? Sino pa? Ang iban wala pa ni. Utod kag abyan, kung ang imo pagbayaw sa kamot sincero, way kagapakuno-kuno. Just enjoy the blessing of salvation nga pwede mo maimbitar si Ginoo sa imo problema. Testimony gay na. Hindi ito laho. Sa punto sa katalagman niya, hindi ito laho. Nag-andar ang bako nga way krudo.
Paano ni mo na maexplikar sa natural nga gitawag nga reasoning? Hindi. That is beyond normal. Nga. Ang aton utod ya. Tapos na niya na-imbitar si Jesus nga personal nga manluluwas. Kag dayon gipatilaw siya. Nga mga tao nga nag-imbitar kay Ginisuos subong iya personal nga manluluwas. Kag nagakambyo sa iya kasalanan pakadto sa kapatawaran. Nagakambyo sa iya kalautan pakadto sa pagkamatarong. Imo makita na kahibalo ang Dios nga diin. Kinalang ginapamatian ng mga tao tungod kay imo makita ginasalakay na sa panulay adlaw-adlaw. Pero labaw sa tanan. Ang ikatatlo, imo makita kung nag-imbitar ta sa Ginoo sa aton personal nga kaluwasan, kung nag-imbitar ta sa Ginoo sa aton mga problema, much more nga iimbitahon naton si Ginoo nga diin makig-upod sa aton sa pagpakig-away sa ibil. Plakpakan naton na Ginoo. Nabless ko sa isa sa true to life story ni Norman Vincent Peale. Nagkadtog isa sa Hong Kong, agod interview ko ni nga tao. Kay sa iya panahon nangin trending ang natabo sa sini nga tao. Kag sa pag-abot niya sa Hong Kong, nakig-istorya gid siya sa sini nga tao kag ang iya panimalay. Kag ginsugiran siya. Nga diin, isa siya sa nagpanglakaton nga maka-iskapar halin sa mainland China sa pagpamintas ni Mao Zedong. Kaya imo makita iya sa panahon nga si Mao Zedong naghari sa China, nanging diktador sa China. Milyon-milyon ka mga tao ang iya gipangbuhin sa population sa China tungod kay hindi magkaon sa komunista nga gitawag ya konsepto. Kag ang hindi magsabay sa komunista nga konsepto, pagapat yun. Gitawag na nga cleansing. Revolutionary cleansing. Kagdayon sa sige ng gitawag pinatyanay na, imo makita iya, upod sa pila ka bilog niya nga bayo, naglakat siya. Lakat halin sa China, pagkadto sa Hong Kong. Kag sakay sa siguro sa nangita gitawag ya ano ni sakayan o gabayan nga makakadto gid sa Hong Kong. Abi mo lang, ang iya balon New Testament nga Bible. Amo lang iya balo. Agyan niyang gutom, agyan niya ang pinakabudlay nga kahimtangan. Kagdayon, ang miserable nga kondisyon. Pero sa dugay niya nga pagtingwa, nakalambot gid siya sa Hong Kong. Ano ang sekreto? Nga kung mabudlayan na siya, iya ginabuksan ang iya dala nga New Testament.
ginabuksan niya. Kapag abot niya sa Hong Kong, why siya istaran? Intra sa mga tao nga nagpukong sa kilid sa karsada. Pirti ka miserable nga kimtangan. Ang iban naghikog. Ang iban napatay sa masakit. Pero ang kasaysayan nagsiling. Sa panahon sa kalisdanan, iya ginabasa ang pulong sa Diyos. Kag nakalambot siya sa sining gitawag pagbasa sa Filipos 4, versikulo 13. Nga I can do all things through Him who strengtheneth me. Kag ang iya testimony, nga gisugid niya kay Norman Vincent Peale, imo makita nagsiling siya. Siling pa niya, and one day, he came upon the New Testament, na nabasa niya, I can do all things through Him who strengtheneth me. Ang iya testimony, nagsiling siya na strengtheneth me. Siling pa, that struck him like a bolt of lightning. Sadra nga gibasa niya, parehas kuno siya sa gikilatan, struck by the bolt of lightning. Parehas kuno siya gagitawag niya, nakurintihan. Sa iya ni gibasa. Kag dayon imo makita ang iya testimony amo ni. Siling pa niya dili, the word, all things, ining kuno nga all things, ang tanan nga mga butang masarangan niya, imo makita iya, nagsiling sa dayon, ini nga pulong sa Filipos 4, versikulo 13, amo ni nga pulong nga nagsugod ang tuod-tuod nga kaluwasan sa iya kabuhi. Palakpakan na ito na Ginoo. Nabatyagan niya ang balaan ng Espiritu na diin, amo ni ang regalo sa iya, una sa kaluwasan sa iya kalak. Kagdayon, imo makita iya siling pa niya dire, isa sa mga pagpanghikot sa balang Espiritu, nga din anuman ang matabo, aksipon niya, nga ini nga pulong nanginiya. Palakpakan na ito na Ginoo ni. May gitawag ya small boys. Do may gamay nga tingog sa sulod siya tagipusoon. Nga din, dawata ni nga pulong tungo kay amuni ang regalo ko sa imo. Palakpakan na ito na Ginoo. Amo na ang regalo ko sa imo. Amo nang bulong sa imo, miserable nga kahintangan. Wow. Dan ako nakita sa interview bala. Nasa dira gali arata sa kalisdanan. Ang pinakasipti gali nga, irigalo sa Diyos sa aton, hindi kwarta. Ang irigalo sa aton pulong sa Diyos. Palakpakan na ito na Ginoo. Amo na nga, tani diri sa simbahan. Ang kasi sa aton may dalagid nga Biblia. Palakpakan na ito na Ginoo. Palakpakan na ito na. Nga sa aton Biblia ya, may marker tagadala nga aton markahan ang promisa sa Diyos. Hindi kwarta ang gihatag. Way kwarta nga nanaog sa langit, sadra nga gistruck siya si lightning bolt. Way kwarta nga nahulog sa langit, nga amuning iya ipangtustos iya kintangan. Ang gihatag, pulong sa Diyos. Way ginagsala. Tukay kung ang Diyos gani mamuhat, He does not use any existing material. Basa ang Henesis. Kung kita nga tao ya, imo makita kung magtukod tabalay kinahanglan ta material, agud makatukod. Imo makita lang tawas sa Henesis, sa namuhat ang Diyos. And God said, let there be light, and there was light. Palakpakan na ito na Ginoo.
ang imo makita nga kasanag, why na pre-existence material nga gigamit ang Dios. Pulong sa Dios ang iya gigamit. Nagsiling siya, nagsiling ang Ginoo, mangin ang kasanag, mangin ara kagra ang kasanag. Palakpakan nato ng Ginoo sini. Tanan nga gitawag gihambal sa Dios, gihambal sa Dios. Kagdayon nagtukaw. Nagpaintindi kung may pulong ka sa Dios, tandaan gini mo ni, may pulong ka sa Dios kag markado. Imulan na tultulon. Amo na nga tani. Kabakal ta silpon nga tag 10,000, kabakal ta silpon tag 20,000, pero do hindi ta kabakal sa Biblia nga amo ang aton kabuhi subong nga Kristohano. Sabi mo na kalipay na kung makita bala na kon ng tani. Hallelujah nga. Magsulod sa simbahan nga gabit-bit sa Biblia. Ari diri mo. Ini nga interview, hindi din lahog-lahog. Siling pa niya, sa iya kuno gidawat ni nga pulong, ang Philippians chapter 4, verse 13, siling, according to him, I found a formula. Palakpakan na ito na Ginoo. Nakita na lakon ang formula. Nga din-ari na ang formula. Kag siling pa niya sa tapos ang formula, nangamuyo siya. He prayed earnestly and seriously. Seryoso siya nga nangamuyo. Sabi mo lang may diagramming siya eh. Siling pa niya, naghimo siya diagram sa sining gitawag Philippians chapter 4 verse 13. Silang siya, ang word nga icon. Ang word gali nga icon, imo makita naghalin na, hindi na mangin icon kung wala ang intention kag desire. Everybody say amen. Pag siling gali ni Apostol Paul, I can do all things through him who strengtheneth me, imo makita kaangay sining nga tao na diskubrihan niya ang intention kag desire ni Apostol Paul. Nga sa na-experiencehan ni Apostol Paul, ma-experiencehan man sa Philippian believers. Kag ma-experiencehan sa Philippian believers, ma-experiencehan man sa mga tao nga nagabasa sa pulong sa Dios. Palakpakan na ito na Ginoo. Dayon, sa iya diagramming, ining word ko nung I will. Anong word nga I will? Strong determination. Nagpaintindi kung may intention ka, palakpakan na ito ng Ginoo. Kung may intention kag desire nga din imo kita maluwas, mahilway sa kalautan. Kag dayon magmadinalagon. Hindi na magsugod sa resulta. Magsugod na sa proseso. Kailangan isakto ang imo intention. Isakto ang imo desire. Dayon imo makita, hindi ko nung word nga I will, siling pa niya, strong determination. Ano man ang matabo. Gihimo niya. Kagdayon siling pa niya, I did. Amo nang byproduct and result. Sabi mo lang nga tao, ini nga interview, ginhimo sa pinakadako niya nga mansion sa Hong Kong, palakpakan na ito na Ginoo. Kay halin sa makaluluoy nga kahintang. Gibatak sa Ginoo. Gihiluway sa Ginoo sa pagkanikid, pagkawaay-waay. Kagdayon, gidala siya sa isa ka matahom nga mansion nga diin imo makita iya. Nga ang Diyos gali makasarang sa pagbulig sa tao. Palakpakan na ito na Ginoo. Anong hambal sa Pilipos 4 versikulo 9? Anong hambal dara? Baskugon ta. And just allow the Holy Spirit
sa pagpanglihok utan sa aton kabuhi. Baskugon tawid. Ito bala nga. Nabala nagdulot bala, hindi kay gabasal lang tanga daw, pawala. Sunda ninyo ang tanan nga butang nga inyo natun-an sa akon. Nga nagmadinalag-on ni nga tao. Tugla kalambot siya. Nga halin kay Apostol Paul pakadto sa Philippian believers. Nag-epekto kag sa bugos nga Christianity sa panahon nga nagligad. Kag then wala pagali naghupas ang promisa sa Dios hangtod gali karon maaton pa ni ma-experiencean. Hangtod karon aton pa ni ma-experiencean palakpakan naton ng Ginoo sini. Nga himunaan ta sa Ginoo sa tanan naton nga pagkinahanglan. Tunogon ta. Balikon ta kuno. Sundan ninyo ang tanan nga butang nga inyo natun-an sa akon nga mga pagpanudlo kag mga hilimuon. Paskugon ta, kag ubayan gig kamo sang Dios nga nagahatag sang kalinong. Palakpakan nato na Ginoo. Ako yung mga kumbinsido ko. Nga kung na-experience na ni Apostol Paul, na-experience ni sa Philippian believers, na-experience ni sa sini nga milyonaryo, ngaging pakamayo sa Diyos. Ma-experiencehan man nato ni karon, palakpakan nato na Ginoo. Nga, balikon naton ang hambal sa Ezekiel kapitulo 36, versikulo 37. In conclusion, anong hambal? Sa Ezekiel 36, versikulo 37. Baskugon ta. Nagpadayon pagid sa pagsiling ang Ginoong Diyos. Balikon ta. Nagpadayon pagid sa pagsiling ang Ginoong Diyos. Pamatian ko liwat ang pagpakiluoy sang katawhan sang Israel. Palakpakan na ito na Ginoo. Pamatian ko liwat. Pamatian ko liwat. Di bala? Tamnan ta pang duha-duha sa panulay. Masiling ang panulay nga sa nagligad nga tuig, ipamatian ka mo, nakasalbar ka mo sa COVID. Sa virus. Pero karon duduaan ka mo makapatapos ka mo sa 2021. Pero anong hambal sa Ginoo? Sa aton. Nagpahibalo siya na kung gisabat niya ang aton pagpangamuyo sa nagligad nga tuig, sabton pata niya karon nga tuig, palakpakan nato. Pamatian ta kamuliwat. Amo ganin ang ibo makita, tandaan ninyo ni. Ang mga tao nga gipamatian sa Dios una sa tanan na mati na sa Dios. May mga tao sa sini nga kalibutan nga nagmahay diin na ang Dios. Nga way ka pamati sa akong pagpangamuyo. Di na ang Diyos nga ginasugid nga din imo makita kasabat sa pagpangamuyo. Ako way makugisabat, utod kag abyan, imo makita, basi way ka namati sa Diyos. Everybody say amen. Kay damo sa Kristohanon nga nagreklamo, even Christian, nagreklamo nga way sa pamati. Ang problema hindi ang Diyos, tungog kay waay nagapamati sa instruction nga naghalin sa Dios. Palakpakan nato na Ginoo. Ini nga tao na mati ni sa instruction nga halin sa Dios. Nangamuyo siya. Kagdayon ang Ginoo naghatag sa iya sing pinaka-ultimo nga obra. Nakasulod siya sa pinaka-ubos nga obra. Pero tungod kay sa sulod siya tagipusoon. Giangkon na niya ang promisa sa Diyos.
gitahod, gipalangga niya ang iya ubra. Nag-ubra siya upod sa kay Kristo Jesus. Nadibilop niya ang iya ubra. Kagdayon ang iya ubra nangin katingalahan sa hungkong. Kagdayon nangin gitawag nang mainuswagon siya. Kagdayon sa katapusan, hindi na siya ang nagapangita sing ubra, kundi ang mga tao nagapangita na siya nga may ipaubra tungo kay nakita ang excellent ang gitog produkto sa iya inubrahan nga diin. Wala sing daya, Kristohanon nga pamaagi kag puno sa pagigugma kag kaluoy. Everybody say amen. Baskugon ta kuno kay dirita sini magtakop. Pamatian ko liwat ang pagpakiluoy sang katawan sang Israel kag amuni ang himuon ko sa ila. Amuni himuon ko sa ila. Padamuon ko sila pares sang kadamo sa mga karniro nga ginahalab sa Jerusalem sa tion sang pista. Gani ang nagkalaguba nga banwa pagkapaistara na ang madamo nga sa madamo nga mga tao din mahibaluan nila nga ako ang Ginoo nga ila Dios. Lakpakan nato na Ginoo. Siling ta di ini natuman ni sa natural Israel ngara sa Middle East. Naglalaptan na sila sa bilog nga kalibutan. Gintipon sila. Kag sila karon ang gitawag, isa sa gitawag gikahadlukan nga puwersa sa Middle East. Nga bisan ginapulihan sila sa ilang makaway nagmadinalagon. Ano ang koneksyon mo sa ila? Ano ang hambal ni Abraham? Anong hambal sa Diyos kay Abraham? Ang imo kaliwatan, Abraham, mangin kasubong sa madamo nga bala sa baybayon. Anong gitungod ni Abraham? Ang imo kaliwatan, mangin gitawag yan natural mo nga kaliwatan, subong kadamo sa balas kay padamuon ko sila. Amo na kung masiling ka, natural nga kaliwatan, amo nang sa Middle East nga mga Israelino, amo nang mga Jewish. Pero anong hambal ni Apostol Paul sa Galacia? Siling ni Apostol Paul, kung ara kamo kay Kristo Jesus, matindog balata, kag ikumpisal tani, kagkabay pa nga ang Diyos ya mamuhat sa aton nga hindi ta magdinangag sini. Ang akong pangamuyo nga Ginoo, hindi kami pagpabayi. Piporta magkumpisal sini. Kita balaritanan ara gi kay Kristo Jesus biyan sa punong kamot ba? Salamat sa sini. Kung ara ka kay Kristo Jesus, batunan ni nga regalo sa Dios. Batunan. Manaog ko diri agod nga mag-upod sa inyo sa pagkumpisal. Amo ning handom sa Dios sa aton. Nga pamatian liwat ang aton mga pag-ampo. Kag padamuon ta. Basta mo lang. Baskugon ta. Kung iyak kamo ni Kristo,
Ka. Kung iya kamo ni Kristo, ti mga kaliwatan kamo ni Abraham, kag magabaton kamo sa ginsaad sa Dios. Hallelujah. Magabaton kamo. Ako magabaton, kamo magabaton sa ginsaad sa Dios. Ano ba ginsaad sa Dios, Abraham? Kapatawaran sa sala. Proteksyon na rin sa malaot. Kagdayon, langit nun nga pag-istar upon sa Diyos. Salamati ang Ginoo. Iduko ang imuulo kag sinasalamat, Ginoo. Ngaway gali kagalahog-lahog sa imo promisa sa ako. Salamat, Ginoo, nga din matuod gali ang imo ginhambal. Hindi ko ibulo pakighambal sa Ginoo. Wala gali kagalahog-lahog. Ang tanan gali na kong nagikinanglan, ganin para sa akong pag-alagad sa imo, para sa kadayawan, kakaymayan sa imo ngalan, imo gali ni masarangan paghatag sa akon. Makasarang gali ka sa paghatag sinisakot. Pakighambal sa Ginoo. Hindi na ta. Amo na ning panahon nga din eksperyensyahan ta na ang mga butang nga din. Uy, na to na eksperyensya sa nguna. Amo na ning panahon nga masiling ta, Lord. Gusto ko nga maka-eksperyensya sa mga maayo nga mga butang nga gisaad nimo sa akon sa hindi pa ko mapatay. Kambal sa Ginoo. Pakiginunanon sa Ginoo. Uy, sa naliwat. Kung nag-asir ini nga bersikulo, nag-asir ini nga pulong kay Apostol Paul, nag-asir ini sa mga Philippian believers, nag-asir ini sa gitawag nga Chinese nga dito halin sa mainland sa China. Ako nagapati, way rason nga hindi ni mag-asir sa aton. Hallelujah. Kigambal sa Ginoo. Tipor na to ni tapuson, kigambal sa Ginoo. Hallelujah. Dalayaon ka, O Diyos. Dalayahon ka kitna. Salamat sa imo pag-upod sa amon. Salamat sa imo kaluoy sa amon. Salamat sa imo grasya nga imo ginhatag sa amon. Salamat sa imo Ginoo. Matuod gid ang imo pulong. Ikaw ang Diyos nga nagabantay sa imo pulong sa pagtuman sinisa. Salamat sa imo kayo kagkatutong. Salamat Ginoo. Dalayawon ka, O Diyos. Dalayawon ka, Ginoo. Dalayawon ka. Dalayawon ka sa mga katiligan. Salamat sa imo kayo. Salamat sa imo kayo.